sa kanyang panahon. May mga pagkakataong nagiging responsibilidad rin ng isang magulang maging ang kanyang mga apo, lalo na kung ulila na ang mga yon. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Iska sa ating tunang sa kanyang panahon. Ito ang bahay namin ng nanay nyo. Ellen, Tina. Mula ngayon, dito na kayo titira. Opo, Lola Iska. Oh, Tina, apo, bakit ka umiiyak? Naalala ko lang po si Inay at Itay, Lola Iska. Sabi po nila, magbabakasyon po kaming lahat dito. Dahil nga po matagal na nila kayong hindi nadatalaw. Ala, kami na lang ang pupunta rito. Kasi nga patay na sila. Kasalanan ng kaskaserong driver na sinakyan nila yun eh. Kaya tayo maagang naulila sa mga magulang natin, Tina. O, siya. Huwag na kayong umiyak, mga apo. Pangako ko sa inyo, kahit wala na sila, mabubusog pa rin kayo sa pagmamahal. Dahil ibubuhos ko sa inyo ang buong pagmamahal ko. Ay, salamat dito sa masarap na ulam na bigay mo, Ingo. Tiyak na magugustuhan ito ng mga apo ko. Walang anuman yan, Iska. Kung bakit naman kasi kung kailan ka tumanda, saka pa naiwan sa iyong mabigat na responsibilidad sa mga apo mo. Oy, may iba nga pala ako. Mahigit 1 linggo ka nang hindi nagtitinda ng isda. May bago ka na bang pinagkakakitaan? Oo. At malaking kita ko doon. Kaya ito, nakakapagulam na kami ng masarap at nabibigyan pa kita. Oy, ang swerte mo naman. At hindi magtatagal, ha? Unti-unti na rin akong aasenso dahil makakaipon ako. Ano ba yung pinagkakakitaan mo ngayon? Taga, mabuti pa. Sumama ka talaga sa akin para malaman mo. Ha? Kapag sumama ka sa trabaho ko, mabubuhay na kayo ng maayos ng mga apo mo. Ano? Bakit mo sinabi? Baka kumanta ng Dorime yun, Ingo. Hindi, Boss Magno. Mapagkakatiwalaan yung si Iska. Pero hindi mo nakumbinsi, di ba? May takot daw siya sa Diyos eh. Sobrang makadiyos. Pero naniniwala ako na maisasama ko rin siya rito. Kung sa bagay, kapag nahirapan na siya sa buhay nila, siguradong kakapit din sa patalim yun. Tama, boss. Kaya patuloy kong ipakikita sa kanya ang pag-asenso ko. Tama. Para maakit ko rin siya sa trabaho natin. Sama ng pakiramdam ko. Hindi ko yata kayang magtinda ngayon. Pero kailangan namin ng panggastos sa mga apo ko. Lola? Inuubo po kayo ah. Masama po bang pakiramdam nyo? Oo nga, Ellen, apo. Siguro dahil madalas akong maulanan itong nakaraang araw. Lalo na kahapon. Kaya heto, siningil na ako ng katawan ko. Kung papayag po kayo, Lola, kami na lang po ni Tinang magtitinda ng mga niluto natin kakanin. Baka mahirapan lang kayo. Hindi po. Kaya po namin yun.
Pati nga po magluto ng mga kakanin, kaya na rin po namin eh. Kasi nga po, bukod sa naturuan kami ni Inay, tinuruan niyo rin po kami. Magpahinga na lang kayo dito, Lola, para mabilis po kayong gumaling. Maswerte talaga ako sa inyong mga apo. Ang babait ninyo. Maunawain at mapagmahal pa. Kayo na naman pala ang nagtitinda ng kakanin dito, Helen. Tina. Opo, Mang Ingo. May... May sakit po kasi si Lola hanggang ngayon yun eh. lang ang tatanong ko eh. Dapat magpa-doktor na siya. Ayaw po ni Lola eh. Wala po kasi kaming pera. Pagkakataon ko na ito, gagamitin ko mga bata para kumbinsihin nila si Iska. Ay, teka, sinong nagluto ng mga ito? Kami na nga rin po ni ate yung nagluto ng mga ito eh. Kaya nyo na magluto? Kayang-kaya po. Naturuan din po kasi kami ng nanay namin noon, bukod po kay Lola. Bibili po ba kayo? Bili na po kayo? Para madagdagan naman po ang kinita namin, benta namin. Sige, bibilhin ko ng lahat yan, yung tindan yung biko. Salamat po. Teka ha, ito makapal itong wallet ko eh. Alin ba dito? Ito ang bayad ko. At sa inyo na rin ang sukle. Salamat po, Mang Ingo. 500 pesos din po ito. Baliwala lang sa akin yan. Sa inyo na ang 2 sukli niyan, ha? Para may pera naman kayo. At ito naman, itong nasa plastic bag na ito, ibigay niyo sa lola niyo. Ano pong laman nito? Edi masasarap na dilata. Imported yan. Meron ding mamahaling noodles nang makahigop naman ng masarap na sabaw ang lola niyo. Ha? Ang bait niyo po, Lolo. Salamat po uli. Kaibigan kong lola niyo. Kaya ako sa tinutulungan. Kung bakit kasi ayaw niyang sumama sa trabaho ko kung sumasama na ba siya, di hindi na kayo nahihirapan ng ganyan. Kumbinsihin niyo nga lola niyo para matapos ng paghihirap niyo. Ilang minuto na ako rito. Pero hindi pa rin namamalayan ng 2 dalagitang ito na narito ako. Kasi busy sila sa pag-aaral ng kanilang leksyon. Nakakabilib sila. Nagtitinda ng mga kakanin habang nag-aaral. Sana marami pang tulad nila na masipag sa pag-aaral. Ay, may tao pala. Kanina pa po ba kayo? Medyo iha. Kapatid mo ba itong kasama mo? Opo. Nakakabilib naman kayo. Nakukuha niyo pang mag-aral habang nagtitinda. Kailangan po kasi namin natulungan ng lola namin. Kasi po may sakit po siya eh. At kailangan din naman po namin mag-review para po hindi kami bumagsak sa test namin. Ako nga pala si Richard. Tawagin niyo na lang akong Mang Richard. Kayo, anong pangalan niyo? Ako po si Ellen, Sir Richard. Ako naman po si Tina, ang bunso po sa aming 2. Sabi niyo, tinutulungan niyo ang lola niyo dahil may sakit? Nasaan ang parents niyo? Patay na po sila eh. Opo. At ang lola na lang po namin ang kumukup-kup sa amin. Ano nga po palang bibili niyo? Ayan na mo. Malaki na naman ang ingreso ko sa inyo. Kaya nga natutuwa ako sa iyo, Ingo. Malakas ka nang magbenta ng droga. Nasanay na ako sa inyo Okay naman, di ba? Dahil mas malaki na kayo nakita mo. O di ba?
Siya nga pala. Kumusta yung kaibigan mo na isasama mo dito? Hindi ko pa siya nakakausap, Boss Magno. May Ba? sakit pa rin eh. Pero pasasaan ba't may sasama ko rin siya dito? Siya nga pala. May isa pa akong ipapadala sa'yo ngayon. Ha? Sayang din to. Dagdag kita mo. Areglado, boss! Malagay ka na ba? Ay, Kapulisin nyo! Boss Magno, mga alat! Yari tayo! Diyos ko, salamat po sa inyo. Pinagaling mo po ako sa aking karamdaman. Pinahira mo pa po ako ng buhay at lakas upang patuloy na magabayan ng aking mga apo. Ay, sana'y tulungan mo po ako, Diyos ko, na maitaguyod ko po sila at mabigyan ng magandang kinabukasan. Sa kabila po ng aking katandaan. At pangako po, lalo akong maglilingkod sa inyo, Diyos ko. Lola? Tina, bakit? Lola, may babalita po ako sa inyo. Balita. Ano yun? Si Mang Ingo po. Oh, Hinuli po ng mga pulis. Ha? Sabi po ng anak po niya. ano? Opo! Nagtitinda raw po sila ng droga. Oh, Diyos ko! Yun na nga bang sinasabi ko? Kaya ayaw kong sumama sa trabaho niya. Kahit na nga malaki pa ang kita. Dahil masama yun. Masama po pala ang trabaho niya, Lola. Magbuti na lang, hindi po kayo sumama. Dahil ayaw kong mapahamak, Apo. At ayaw ko ring madamay kayo sa hindi magandang maaari kong sapitin. Kaya tiniis ko na lang ang kahirapan natin. Lola, hindi po baling mahirap tayo. Basta magkakasama lang po tayo. Oo, Apo, Tina. Hindi tayo maghihiwa-hiwalay. At naniniwala ako, lalong hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos. Ay, ito po ang bahay namin, sir. Tuloy po kayo. Salamat po, Aling Iska. Ellen! Tina! Hali kayo dito mga apo, may bisita tayo. Lola? Ah. Sino pong bisita? Ay, Sir Richard! Ay, magandang hapon po, Sir Richard. Magandang hapon din sa inyo. Napasyal po kayo, sir. Alam nyo kasi, nung una ko kayong nakita, kinunan ko kayo ng picture habang nagtitinda kayo ng kakanin at nag-aaral ng leksyon. Bakit po? Bumilib kasi ako sa inyo. At nang malaman ko na ulila na kayo sa mga magulang, naisip kong ilapit kayo sa foundation na pinagtatrabahuhan ko. At yun ang magandang balita ko sa inyong lahat. Ay, ano pong ibig niyong sabihin, sir? Naipasya po ng foundation na tulungan sina Ellen at Tina sa pag-aaral hanggang sa makatapos po sila. Totoo po, sir? Oo, Ellen. Kaya hindi na magiging problema ni Aling Iska ang inyong pag-aaral. Sigurado na tayo makakatapos ng pag-aaral. Oo. At kayo naman po, Lola Iska, bibigyan po kayo ng foundation ng puhunan Diyos para sa isang negosyo. Diyos ko, salamat po. Maraming salamat po. Totoo, ate? Ay, oo, Tina. Isa na akong certified public accountant. Ay, binabati kita, Apo. Congratulations, ate. Ang galing mo. Jack, na lalong magiging proud sa'yo si na Sir Richard. Dahil hindi mo sila binigo. Talagang nagsikap po ako, Lola, para wag silang mabigo. At ganon din po kayo. Inspirasyon ko po kayo, Lola.
Dahil sa matyagang pagsubaybay at pagmamahal niyo po sa amin ni Tina. Ay talagang hiniling ko sa Diyos na tulungan niya akong magabayan kayo kahit matanda na ako. At nagpapasalamat ako ng labis sa kanya dahil nakaya kong harapin ang responsibilidad na iniatang niya sa akin. Sa kanyang panahon, iba-iba ang kalagayan ng tao sa buhay. Iba-iba rin ang itsura at pangangatawan. Ngunit iisa ang hangarin ng lahat. Ang makamit ang tagumpay. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Rosalie sa ating dunang sa kanyang panahon. Edwin, yan mo. Dumarating si Rosalie. Sigurado, ngingitian na naman tayo niyan. Akala mo naman napakaganda niya. Ko naman, humingiti lang yung tao para batiin tayo eh. Crush niya ako eh. Halata ko yung pare. Pero sorry na lang siya. Hindi ko siya type. Hindi naman siya maganda eh. Maganda naman siya. Maganda? Maganda ba yung kapag naglakad eh? Kahit diretso naman yung daan parang may lubak. Eh kasi nga pilay siya. Gusto eh, huwag ka maingay na. Hello, Kevin. Hi sa inyong dalawa. Hello din sa'yo, Rosalie. Papasok ka na ba? Oo, magre-report nga ako ngayon eh. Oo, sige. Ingat na sa paglakad ha. Baka madapa ka. Marami pa namang lubak ang daan. Ha? Pero bakit nga, anak? Sabihin mo. Ba't mo gustong huminto sa pag-aaral? Oo nga, anak. Abay, maganda naman ang mga grades mo. At saka, 2 years na lang, graduate ka na. Sayang naman kung hihinto ka. Gusto ko lang po sanang ipahinga sa panunukso ng taong sarili ko, inay. Tay. Anak, matagal ko nang sinabi sa'yo, huwag mong intindihin ang mga nanunukso sa'yo. Kami ang dapat mong pakinggan, anak. Sinisikap ko naman pong gawin yun. Magkunwaring masaya ako. Pero nasasaktan pa rin ako eh. Kasi totoo naman yung sinasabi nila. Talagang panira ng itsura ko tong kapansanan ko. Anak, Minsan nga po naiisip ko, sana hindi na lang ako nagkasakit noong araw. Para hindi ako napilay. Para hindi ako naghihirap ng ganito. Stella, malungkot ka. Dahil ba sa sinabi ni Rosalie kanina? Naaawa ako sa kanya, Ador. Damang-dama ko ang hirap ng loob niya. Ako rin na may naaawa. Kaya nga nagsisikap ako para mapagtapos siya ng pag-aaral. Para kahit may kapansanan siya, may marating siya sa buhay. Ang kaso nga nahihirapan ng damdamin niya. Baka naman pag pinilit natin siya, magbunga lang yun ng hindi maganda sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Baka magloko siya o kaya magrebelde. Kung sa bagay, Payagan na lang natin siya. Total, sabi niya, pansamantala lang naman. At ang gawin natin, humanap tayo ng maaari niyang pagkaabalahan. Oh, Mianchi,
Eto merienda natin. Ako ang gumawa ng kakanin na yan. Naku, sigurado ako masarap to. Ang sarap nga itong kalamay mo. Yan ang pinagkakaabalan ko dito sa bahay ngayon. Ang magluto ng mga kakanin at tumulong kay inay sa mga gawaing bahay. Ay, meron pa pala ang magbasa ng kung ano-ano sa internet. O teka muna, buti na papayag mo sinangaling Stella at Mang Ador na hindi ka na mag-i-enroll ngayon. Kaya ang saya ko eh. Dahil naunawaan nila ako, Minchi. O kung gusto mo, sumama ka na rin sa akin sa pamamasyal ko. Huwag na. Baka mapaaway ka lang kapag minanukso sa akin. Takot lang nilang gawin yun na kasama mo ko, no? Dahil talagang tatalakan ko sila. Ikaw lang eh. Pusong mamon ka eh. Iniintindi mo mga yun. Dapat maging pusong bato ka. Ikaw talaga, pati kantay sinama mo sa pag-uusap natin. Pero, huwag ka mag-alala. Okay lang naman ako dito eh. Hindi ako naiinip. Talaga ha? Sure ka? Sure na sure. May nakita nga ako isang online course eh. Na gusto kong pag-aralan ha. Libre. Oh. At kikita raw ako ng maganda kapag nakatapos ako. Bakit hindi sasama sa atin sa mall si Rosalie? May ginagawa siya, Ador. Baka naman umiiwas na naman sa taong batang yon. Ay, hindi. Talagang may ginagawa siya. May online class sila ngayon. Ha? Ilang buwan lang daw yun. Eh, buti naman. At nagiging abala siya. Hindi nagmumukbok tulad ng iba. May interest pa rin sa pag-aaral ng anak natin, Ador. Nakikita ko ang sigla niya pag nag-o-online class sila. At ang sabi pa niya, gusto niyang magtrabaho agad pag nakatapos siya sa kursong kinuha niya. Saan siya magtatrabaho? Yun ang nangyari, Edwil. E di, hinto ka na sa pag-aaral. Ano pa nga ba? Nagalit si na inay at itay sa kalalakwatsa ko eh. Ikaw naman kasi, Tol. Sinagad mo pasensya nila. Tol naman, huwag mo nang konsermonan. Tapos na eh. Wala nang mangyayari. O nga pala, may babalita ako sa'yo. Ano yun? Yung lagi mong inaasar, si Rosalie. Matagal na pala siyang may magandang trabaho. Ha? Paano nangyari? Paano magkakatrabaho yun eh? Bukod sa pilay na, huminto pa sa pag-aaral. Virtual assistant siya ng isang foreigner na may negosyo dito. At pinag-aralan daw niya yun online. Ang laki ng kita niya, Tol. 40K a month. Ha? Oo. Naipagawa na nga niya yung bahay nila eh. Talaga ah? Ayos ah. Kaya tol, ano kaya kung magpa-cute ako sa kanya? Ligawan ko. Baka sakali makinabang ako sa kita niya. At matulungan pa ako na makapag-aral nung course na kinuha niya. Ano? Niligawan mo siya? Para lang sa pakinabang? Oh, bakit naman hindi? Uso na yun ngayon. Pero masama yun, Kevin. Makasasakit ka ng damdamin ng kapwa mo. Tol naman, huwag ka nga panira ng diskarte. Inaasahan na dadalawin mo ako, Kevin. Ang tagal na kasi nating hindi nagkikita. At na-miss na kita, kaya dinalaw na kita. Ako? Oo. Na-miss mo? Oo naman. O ang pang-asar sa akin na ang na-miss mo? Rosalie naman. Sorry na. Na-miss talaga kita. Kaya nga nagpunta ako dito sa inyo. Siya nga pala. Ito, bulaklak para sa'yo. May pabulaklak ka pa, ha? Bakit? Gusto ko sanang manligaw sa'yo. Ikaw? Manliligaw sa akin? Bakit ka naman tumawa? Totoo naman ang sinabi ko. Pasensya ka na, Kevin. Hindi ako pwedeng maniwala sa'yo. Bakit naman, Rosalie?
Habang sinasabi mo kay Edwin ang balak mong ito, may nakarinig. Akala mo siguro porke crush kita noon, hindi na ako mag-iisip? Sorry ka! Oo nga, may kapansanan nga ako, Kevin, pero hindi naman ako tanga. Kaya humanap ka na lang ng iba na mabibiktima mo. Makakalis ka na! Salamat sa pagmamalasakit mo, Edwin, ha? Kahit naman kaibigan ko si Kevin, hindi naman ako sasang-ayon sa maling gawain niya. Kaya nga mas favorite kita kaysa kay Kevin. Kahit pa mas gwapo siya sa'yo. Uy, Menchi, ano ka ba? Ano? Nakakahiya naman kay Edwin. Hindi naman ako nagagalit eh. Tanggap ko na mas gwapo siya kaysa sa akin. Pero maipagmamalaki ko naman na mas mabait ako kaysa sa kanya. At ayokong nananakit ng damdamin ng kapwa ko. Lalo na babae. Salamat ulit sa pagmamalasakit mo sa akin, Edwin. Wala ka naman yun, Rosalie. Masaya ako na nakagawa ng mabuti sa aking kapwa. Yan! Yan si Edwin. Alam mo dapat, iwasan mo na rin bumarkada kay Kevin. Bad influence yun eh. Yun din ang sabi ng nanay ko eh. Kaya ginagawa ko na. Isa pa, busy na rin ako sa trabaho ko ngayon eh. Kaya talagang hindi na kami magkakasama. Saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Trainer na ako sa isang BPO, Rosalie. Wow! Eh di malaki na ang kita mo. Pecho. Kaya nag-iipon na rin ako eh. Plano ko nga magtayo ng isang online business. Uy, alam mo, balag din namin ni Menchi yan. Oo nga. Di ba may trabaho ka na? Oo, 5 hours a day lang ang work ko, Edwin eh. Kaya may time pa ako para mag-business. Ha? Ano kaya kung sosyo na lang tayong tatlo? Ha? Wow! Sige ba? Okay sa akin yan. Ba, lalong payag ako. Ador, mukhang malalim ang iniisip mo. Nag-aalala ako para sa ating anak, Stella. Masiglang-masigla na siya ngayon. May tiwala na sa sarili at alam mo yun, wala nang self-pity. Ano pang inaalala mo? Yung kapartner nila ni Menchi sa negosyo. Si Edwin? O bakit? Masyado silang malapit ng anak natin. Nag-aalala ako na baka mahulog ang loob sa kanya ni Rosalie. Pagkatapos masaktan lang. Siyempre, ayokong mangyari yun sa anak natin. Sa bagay, may katwiran ka. Hindi ko rin alam kung ano ang nasa kalooban ng anak natin. Kausapin natin siya. Paalalahanan natin para makapag-ingat siya at maiiwas natin siyang masaktan. Mukhang marami ang ulam na niluluto mo ngayon, anak. 2 klaseng ulam po ito, Nay. At isang dessert. Dito po kasi kakain sina Menchi at Edwin. May gusto sana kaming itanong sa iyo, anak. Ano po yun, Tay? Nanliligaw ba sa iyo si Edwin? Hindi po. Ikaw, may damdamin ka ba sa kanya? Si Inay. Ay, bakit? Wala po. Magkaibigan lang po kami ni Edwin. Magkasama sa negosyo. Nag-aalala lang kami na baka mahulog ang loob mo sa kanya at masaktan ka ulit tulad ng nangyari sa damdamin mo noong kay Kevin. Itay, wala na po sa akin yun. At saka crush lang naman yung kay Kevin. Nakalimutan ko na nga po yun eh. At hindi naman po ako nagmamadaling magkanobyo. Masaya na po ako na kahit may kapansanan ako, tagumpay po ako sa aking trabaho at negosyo. Mabuti naman at iba na ang pananaw mo sa buhay ngayon, anak. Kaya nga po nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil binago niya ako.
ang ugali at pananaw ko po sa buhay. At dahil sa kapansanan ko, mas hinahangaan pa ako ngayon ng tao dahil nagawa ko pong magtagumpay. Sa kanyang panahon, ang pag-ibig ay may magandang loob. Ang taong tapat na umiibig, handang ibwis ang kanyang buhay para sa kanyang mga minamahal. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Mauro sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, bakit? Meron ka pa bang inaasahan na magdadala ng bisikletang nirequest mo, ha? You did it, Daddy! Tinupad mo nga yung pangako mo! Basta para sa pinakamaganda kong anak, wala akong ipinangangako na hindi ko ibibigay. Ay, thank you, Daddy! I love you, I love you, I love you. Alam mo naman po yan, di ba? Oo, at lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka rin ng daddy. Kahit kailan, hindi magbabago yon. Yes, Daddy, I know. Oh, paano? Gusto mong itest itong bago mong bike? Sure! Sabik na nga po ako umikot sa subdivision gamit tong bago kong bike. Hey. Watch your speed. Mag-ingat ka sa mga pagliko mo, ha? Yes, Daddy, I will. Thanks! Magka-file na ako ng petition para sa annulment natin, Mauro. Nagpunta lang ako dito para ihatid ang bisikletang ipinangako ko kay Nikki. Paalis na rin ako eh. Kailan mo kaya matatanggap na gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo? Nagmamadali ako, Selo. Baka biglang may tumawag ng responde sa station. Kailangan nandun ako. You know what? Kahit ano pang iwas mo para pag-usapan yung tungkol sa annulment, tutuloy ko pa rin yun. Meron na ako nakausap na abogado. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, maghaharap tayo sa korte. Ang hirap sa iyo, Violeta. Magkakaibigan tayo ni Cielo. Pero ayaw mo kaming tulungan. Baka nakakalimutan mo, Max. Kaibigan ko si Cielo. At sa tinagal-tagal na pagiging magkaibigan namin, naging kaibigan ko na rin si Mauro. Kaya ayoko maging part ng annulment nilang mag-asawa. May mga witnesses nang nakuha si Cielo. Kaya, as a psychologist, hindi na magiging mahirap sa iyo na mapatunayan ang psychological incapacity ni Mauro. Maglalabas ka lang ng psychological evaluation. And that's it. Nagagampanan ni Mauro yung fundamental marital obligations niya kay Cielo. Kaya hindi ko po pwedeng baligtarin yon. Idagdag mo pa ang pagiging isang mapagmahal niyang ama kay Nikki. Saksi ako sa lahat ng yun. Nagkataon lang na nagkainlabang ngayon ni Cielo. Kaya humantong sila ni Mauro sa ganyang problema. So, ang pinaka-solusyon na lang, ang mawala sa landas namin ni Cielo si Mauro. O then, go! Do it! Max, iniisip mo pa lang? I-report na agad kita sa mga alagad ng batas. Tagal namang mag-call ni Daddy. Gusto na ako. Pag nakatulog ako, bahala siya. Hindi ko masasagot ang tawag niya. Ang dami ko pa namang ikukwento sana sa kanya. Ay, naku, malulubat na palang cellphone ko. Teka, i-charge ko nga muna. Baka nga biglang mag-call si Daddy.
pagkatapos ng wine shot na ito, alis na ako, Shelo. Kasi may meeting pa ako bukas ng umaga sa isang bagong project ng architectural firm. Malaking residential project yun, kaya malaking pera na ipapasok nun sa kumpanya. Okay. Tatawagan na lang kita sa itatakbo ng usapan namin ni Mauro tungkol sa annulment. Yung asawa mo naman, parang ipinanganak lang kahapon. Dapat niyang tanggapin na wala ka ng pagmamahal sa kanya. Kaya kahit na ano pang pakikipaglaban niya, hindi nagagana yung inyong pagsama. Promise. Ako nang bahala kay Mauro, okay? Sinabi mo eh. Sige ha, aalis na ako ha. Mamax! Wait! Huwag ka muna umalis. Meron ako narinig na pagputok ng kuryente sa itaas. Oh, may naamoy nga akong kuryente na susunog ah. Si Nikki nasa kwarto niya. Ha? Naku, ang kapal na ng usok na bumabalot sa paligid, Shelo. Ang mabuti pa lumabas tayo rito. Mainit ang paligid eh. Hindi, Max! Pupunta ako sa kwarto niya si Nikki. Ililigtas ko ang anak ko. Ibang ka na pa. Nagsisimula ng magapoy ang paligid. Lika na. Yeah! Go! Hindi kita pipilitin iligtas sa buhay ng anak ko dahil hindi mo naman siya katgo, di ba? Sige na, Max ka na. Hindi ko kailangan ng karawagan. Huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan! Ano nangyayari? Bakit ang init ng paligid ng kwarto ko? Oh my God! Nag-aabay ang kama ko! Nasusunog ang kwarto ko! Sir, yung sunog na nasa news, di pa ba sa subdivision na tinitirhan ng misis niyo at anak niyo? Diyos ko. Oo nga. At sa mismong bahay nila nangyayaring sunog, Jake. Ihanda niyo mga fire truck. Re-responde tayo. Kailangan ako ng mag-ina ko. Yes, sir. Right away, sir. Mauro, si Nikki. Nasa loob ng kwarto niya. Hindi ko nagawang makapunta doon dahil sa kapal ng usok. Tinawagan mo ang cellphone niya. Walang sagot. Hindi siya sumasagot. Kaya lalo ako nag-alala sa nangyari sa kanya doon sa loob ng kwarto niya. Huwag kang mag-alala. Kilala ko si Nikki. Buo ang loob ng anak natin. Hindi siya basta-basta susuko ano man ang sitwasyon niya sa loob ng bahay. Mauro, ayoko mawala sa atin si Nikki. Hindi ko matatanggap yun. Hindi. Ihanda mo ang ating mga personal protective equipment. Papasok tayo sa loob. Yes, sir! Ang sabi ni Daddy, sa oras ng sunog, gumapang lang daw ako ng mababa sa ilalim ng usok. Yun ang gagawin ko hanggang makarating ako sa fire escape nitong bahay. Kailangan makalabas ako dito sa loob ng kwarto. Kailangan! Bukas na ang pinto ng kwarto. Ibig sabihin, nakalabas na ng kwarto si Nikki. Sir, Jake. Niyo sa may hagdan. Ha? Nakatid po ako sa katawan niya nakahandusay. Nang sumunod ako sa inyo, pasok dito sa loob ng kabahayan. Gano'n ba? Nikki! Jake, tulungan mo akong buhatin si Nikki. Kailangan nating makalabas dito. Lalo pang lumalakas ang apoy. I prayed a lot habang nasusunog ang kwarto ko, Mami. Sabi ko po sa Diyos, gusto ko po kaya makasama ni Daddy hanggang sa matupad ko ang lahat ng pangarap ko.
Mahal na mahal ko po kayo ni Daddy, Mami. Kahit sino sa inyong dalawa, ayoko mawala sa akin. Mahal na mahal ka rin namin ng daddy mo, anak. Ikaw ang pumupuno sa aming buhay. Mauro, Siguro nga, kung natawagan ko si Nikki ng gabing yon, hindi niya makakatulugan ang cellphone niya na overcharged. Kaya di sana nangyaring sunog na yon. Marami rin kasi kaming responder ng gabing yon. Kabi-kabila mga sunog. mabait ang Diyos. Hindi niya pinahintulutang mawala sa atin ang ating anak. Yung si Max, kahapon ko pa hindi nakikitang nakabuntot sa'yo. Pagkatapos niya kaming iwan ni Nikki sa nasusunog na bahay, sinabi ko sa kanya, huwag na huwag siyang magpapakita sa akin kahit kailan. Ako, isa lang ang buhay ko. Pero handa akong ilaan yon sino man sa inyo ni Nikki ang nasa panganib. Cielo, mahal na mahal ko kayo ng ating anak. Hindi yun mababago ng kahit na ano pang dumating na sitwasyon sa mga pagitan natin. Mapapatawad mo pa ba ako? Cielo. Naging mapusok ako. Mapaghanap. Samantalang ako pala yung maraming pagkukulang na dapat punan sa ating pagsasama. Kayo ni Niking bumubuo sa aking pangarap at pagkatao. Walang puwangan ng mga pagkakamali upang sumuko ako at hindi kayo ipaglaban. Maninindigan ako sa pagmamahal ko sa inyo ng ating anak hanggang sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Bakit po binibigyan niyo ako ng pera, Ma'am Sonia? Alirio, ito'y tulong ko para sa iyo, ano? Dahil sa masamang sinapit mo dito sa aming bahay. Ma'am? O, gamitin mo ito para makapagsimula ka ng isang bagong buhay. Sabi niyo, tutulungan niyo akong hanapin ang nagsamantala sa akin. Oo, ginawa ko na yon, pero wala rin akong nalaman, kaya ito na lang. Ito yung naisip kong gawin. Ma'am Sonia. Bumangon ka, Lirio. At sikapin mong malimot ang iyong naging kasawian. Salamat naman at dinalaw mo ko, anak. Nay. Bakit ka umiiyak? May nangyari ba? At saka bakit dala mo lahat ng gamit mo? Si Ma'am Sonia po. Sinaktan ka ba ng amo mong babae? Di ba sabi mo mabait yun? Pinalis na po niya ako sa kanila. Pero bakit? Ayaw po niya kasi madamay sila sa nangyari sa akin. Nangyari? Nay, nirape po ako doon. Diyos ko. Sino napapastangan sa'yo, anak? Hindi ko po alam. May takip po siya sa mukha. At pinaamoy niya ako ng pampatulog. Napakawalang niya nang gumawa sa'yo ng ganon. Pagbabayaran din niya yon. Paano pa, Nay? Paano pa ako magkakaroon ng katarungan? Walang nalilingid sa Diyos, Lirio. Hindi man tayo makasingil. Siya maniningil sa iyong kaapihan.
Kumusta ka na, Lirio? Eto, pinipilit na bumangon. Kaya, pag nagbunga ang pagsasamantala sa akin, buntis ako, Joey. Lirio, naparito ko para sabihin sa'yo na hindi nagbabagong damdamin ko sa'yo. Oo, handa akong maging ama ng iyong dinadala. Pumayag ka lang na makasal sa akin. Ano? Baog ang asawa mo? Opo, Daddy. Yun ang sinabi ng doktor. Nang magpa-check up kami. Kaya pala. Ilang taon na kayong kasal? Hindi niyo pa rin kami mabigyan ng apo. Wala na pala magdadala ng apelido ko. Ay, naku, nakakalungkot. Hindi namin mararanasan ang maging lola at lolo. Mami, kung nalulungkot kayo, lalo ko. Dahil gustong-gusto ko maging isang ama. Kaso nga, baog ang asawa mo. Dapat pala, hindi mo na lang siya pinakasalan. Bale, Daddy, Mami, may pag-asa pa naman para maging ama ako eh. Paano? Mag-aampon kayo? Oo. Ay, hindi. Hindi, Mami. Ayaw Ano? na edit yun. Mag-aanak ka sa iba. Ay, naku. Lalo hindi pwede. Magagalit ang daddy ni Edith. Sisingilin yung pagkakautang natin dahil doon sa pagkalugi sa ating negosyo. Ay, pag nagkataon, magiging mahirap pa tayo sa daga, klaro. Hindi ho ako mag-aanak sa iba. Ano ba kayo? Ano? Kukunin ko yung tunay kong anak. Ha? Ang anak ko sa pagkabinata. May anak ka? Meron, Daddy. Oh, Mami, may anak ako kay kanino? Lirio. Sa katulong natin? Opo, Daddy. Nabalitaan ko kasi noon na nagbunga yung ginawa ko sa kanya. Kung ganoon, kamang hinana ko. Ikaw nga. Ikaw ang gumahasa sa kanya. Kumusta, Lirio? Kayo? Sir Baron? Oh, ako nga. Paano niyo nalaman itong tinitira namin? Talagang hinanap kita eh. Bakit? Dahil sa isang importanteng bagay. Ano yun? Yung batang ipinagbuntis mo noon. Siya ang bunga ng pagsasamantala sa'yo. Bakit mo hinahanap niya ngayon? At saka, paano mo nalaman ang tungkol doon? Wala na ako sa inyo nang malaman kong nagbunga yun. Dahil nakibalita ako sa nangyayari sa'yo. Lirio, ako ang nagsamantala sa'yo. Ikaw? Ikaw ang walang yang yun? I'm sorry. Nagawa ko lang yun dahil lasing ako eh. Hayop ka. Salaan? Ay ko? Asaba mo! Lumayas ka dito. Lumayas ka! Lirio, may ipakikiusap ako sa'yo. Ibigay mo na sa akin yung bata. Wala kasi kaming anak na asawa ko eh. Kaya, siguro mas mabibigyan ko siya ng magandang kinabukasan. Ayun! Kaya mo siya hinahanap para mapunan ng kawalan sa buhay mo! Malas mo lang, Baron, dahil wala ng batang yon. Ipinalaglag mo siya. Hindi ako masama katulad mo. Hindi ko magagawang pumatay ng walang malay.
Pusa siya nalaglag. Dahil sa hirap na inabot ko nung magkaroon ng bagyo sa dati naming tirahan. Hindi! Ngayon, naukunawaan ko na kung bakit hindi niloob ng Diyos na maisilang ko siya. Para hindi siya mapunta sa isang masamang amang katulad mo. Walang hiya siya. Pasalamat siya wala ako dito. Dahil kung nandito ako, baka nataga ko siya. Noon pa man, may hinala na ako kay Sir Baron. Wala nga lang akong makuhang ebidensya. Pero ngayon, dahil sa paghahangad niya makuha ang bata, siya na mismo ang naghayag ng kanyang kawalang hiyaan. Ngayon, ramdam ko ibinigay na ng Diyos ang katarungan sa akin sinapit. Dahil bigong magkaanak ang lalaking lumapastangan sa akin. Pwede bang huwag ka nang magalit, Lidio? Sana ngayon, ibigay mo na rin sa akin ang inaasam ko. Ang pagbayag mong makasal tayo. Huwag ka mag-alala. Payag na siya ngayon. Si nanay talaga. Inunahan pa akong sumagot. Kasi naman sobrang tagal na ng paghihintay ni Joey. Totoo ba yun, Lidio? Payag ka nang makasal tayo? Oo. Handa na akong harapin ang panibagong buhay. Nakasama ka. Sa kanyang panahon, lahat ng tao'y may karapatang mabuhay ng maayos sa mundo, maging ang mga nagkamali, ngunit handa lamang magbago. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Edong sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, dumating ka na pala, anak. Kumusta ang lakad mo? Wala pa rin pong nangyari, Nay. Kahit si Aling Toyang, ayaw kong tanggapin para magtrabaho sa karinderya niya. Ha? Eh, bakit? Eh, nangangailangan siya ng tauhan. Yun ang sabi sa akin ni Roger na kapitbahay natin. Ayaw po niya sa akin dahil sa record ko. Sobra naman siya. Karinderya lang naman ang negosyo niya. Hindi pa siya tumulong sa kapwa niya. Hayaan na lang natin, Nay. Karapatan naman po niyang ayawan ako eh. Huwag ka pa rin mawalan ng pag-asa, anak. Kung may mga tao mang ayaw magbigay ng pagkakataon sa'yo, naniniwala ako na sa tulong ng Diyos, makakahanap ka rin na magbibigay sa'yo ng pagkakataong magbagong buhay. Basta, ipagpatuloy mo lang ang maganda mong ginagawa at ang laging paglapit sa Diyos. Maraming salamat po, Sir Johnny. Humanga ako sa pagkasabi mo ng totoo, Edong. Tungkol sa iyong nakaraan. Kaya naisip ko na bigyan ka ng pagkakataong makapagbagong buhay. Talaga pong gusto ko ng magbagong buhay. Kaya kahit noon pong nasa kulungan ako, nagpakabait po ako hanggang sa makalaya ako. Mabuti naman. Naniniwala ako na may maganda ka pang kinabukasan. Magsikap ka lang at huwag kang maligaw ng landas. Makakamit mo rin yun. Maraming salamat po ulit, Sir Johnny. Hindi ko po sisirain ang pagtitiwala niyo sa akin. Believe na sana ako sa kinuha mong driver mo, anak. Dahil nakikita ko masipag. Lahat ng kotse dito sa bahay nililinis. Kahit hindi niyo utusan, ha? Totoo po yun, Mami. Pero ang problema, dati pala siyang bilanggo. Adik at tulak ng shabu. Noon pa naman po yun, Mami Patria. At pinagdusahan na po ni Edong.
Lahat ng kanyang mga kasalanan. Kaya nga nakulong siya ng ilang taon. Kahit na, nakakatakot pa rin siyang makasama. Anong malay mo kung nagdodroga pa rin siya hanggang ngayon? Mami, nilayuan na po ni Edong ang shabu. At saka paano tayo makakatulong sa ating kapwa kung hindi natin sila bibigyan ng pagkakataon? Tama ho. Bigyan po natin ng chance si Edong. Baka naman po talagang nagbago na yung tao. Ay, bahala kayong mag-asawa. Pero ako, hindi ko ipagkakatiwala ang sarili ko sa ganong klase ng tao. Baka siya pang maging dahilan ng kapahamakan ko. Kumain ka pa, anak. Ay, tama na po, Nay. Ha? Busog na po ako. Ay, kakaunti pa lang ang kinain mo, ah. Pinagmerienda po kasi ko ni Sir Johnny matapos kong linisin ang mga kotse nila. Ay, mabait pala sa'yo ang mag-asawang amo mo. Opo, Nay. Maayos din po silang magpasweldo. Si Ma'am Patria lang pong halata akong ayaw sa akin. Ha? Sinong Patria? Mami po ni Sir Johnny. Hindi po nagpapadrive ng kotse sa akin yun. Hindi rin po ako binabati at madalas nahuhuli ko siyang nakasimangot na nakatingin sa akin. Wag mo na lang siyang pansinin. Lalo mo na lang pagbutihin ang trabaho mo kina Sir Johnny mo. At makikita mo, darating din ang araw, matatanggap ka rin ng kanyang mami. Salamat po sa suporta niyo sa akin, Nay. Kahit nakagawa ako ng mabigat na kasalanan, nariyan pa rin kayo sa tabi ko. Mahal kita, anak. At lagi akong handang gabayan ka tungo sa tamang landas ng buhay. Uy, Edong, mula nung lumaya ka, ngayon lang kita uli nakita. Bagong buhay na ako, Diego. Mukha nga eh. Ayos ha. Ibang-iba na ang forma mo. May trabaho na ako ngayon. Driver ako ng isang may kayang pamilya. Ako rin, may iba ng trabaho eh. Naiwan mo na rin ang pagtutulak. Nagpahinga muna ako dun. Ha? Mainit kasi sa akin ang mga alat eh. Alam mo na, ayokong matiklo. Kaya umiba muna ako ng trabaho. Pero malaki pa rin ang kita. Baka gustong sumama. Ano? Malaking bayad sa akin dito. Kaya nga kahit kumuha ako ng kasama, ayos lang. Basta magawa ko lang yung maayos ang pinatatrabaho sa akin. Diego, baka may sabit yan. Ayoko na ng... Walang tiklo ito eh, Dong. Ano ba trabaho yan? Magtutumba lang tayo ng tao. Ano? Malaking kasalanan yan. Kung matitiklo, mahusay naman ako magtumba eh. Kaya ayos lang, di ba? Mami, kumusta na po si Edong? Johnny, ligtas na siya sa panganib. Ay, salamat naman sa Diyos. Ako ang talagang babarilin ng mamamatay tao na iyon, pero iniharang ni Edong ang kanyang sarili, kaya siyang tinamaan. Kusa po siyang sumuko sa mga alagad ng batas, Mami. Nang makita niyang si Edong ang nabaril niya. Nakonsensya siguro kaya sumuko na. Ha? Dati pang tropa ni Edong ang lalaking yun. Si Diego. Hindi niya po alam na kayo ang amo ni Edong na ibig ipapatay ni Cesar. Si Cesar? Oo, Mami. Ang taong may malaking utang sa inyo. Siya ang umupa ng taong papatay sa inyo. At nagkataon, dating barkada yun ni Edong. Oh, Diyos ko. At iniligtas po kayo ni Edong sa kamatayan. Ay, Edong, anak. Kumusta ng pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Medyo masakit pa po ang sugat ko, Nay. Oh, Si Ma'am Patria po. nasa labas. Kasama sina Sir Johnny at Ma'am Merly. Hindi ko nakilalang pumaril sa kanya. Na ikaw ang tinamaan. Dahil iniligtas mo ang nanay ng amo mo. Opo. Nasa kamay na ng mga alagad ng batas ang salarin. Oo. Kung ganun, kilala na nila kung sino yon. Oo. At magugulat ka. Dahil ang taong yon ay si Diego. Ano?
Oo, anak. Mami pala ng amo mo ang ipinapapatay sa kanya. Iyon ang ipinagtapat niya sa mga may kapangyarihan. Kawawan, Diego. Dahil sa ginawa niya, tiyak na siyang makukulong ngayon. Sir Johnny, Masaya kami at nakalabas ka na ng ospital ngayon, Edong. pwede na po akong magtrabaho uli, Sir Johnny. Hindi pa. Magpahinga ka muna sa inyo. Pero sir, malaking abala na po sa inyo itong pangyayari sa akin. Huwag mong alalahanin yun, Edong. Ay, Basta ang mahalaga, makapagpahinga ka ng gusto para lubusan kang gumaling. Ma'am Patria? Maraming salamat sa iyo, iho. Iniligtas mo ako sa kamatayan. Totoong nagkamali ako sa hindi ko pagbibigay ng pagkakataon sa iyo para magbago. Ma'am Patria. Edong, patawarin mo sana ako.